Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sister L, 9:19. Kasi lang kayo umiinom ako. ikaw talaga. Ayan, sandali lamang Giselle Ricafort. Ayan, kumusta ang labas ng Senado? Ayan, sarado na ba yung W. Jokno Street dyan dahil sa mga dahil sa mga rally nagrarally. at mga pulis. Ayan, mga anti-riot police. Standby Giselle, standby Raymond at Paas. Ayan, ano ba ang taning kay Senate President Alan Peter Cayetano? Ilang days yan? Ayan. Ilang weeks ba yan? Ayan. Standby man ang Milky Rigonan. Aba, mukhang itra-transmit na ba talaga ngayon ni Chelo Garapil sa Senado ang articles of impeachment o hindi pa? Ayan. Baka daw diretso sa waste basket yan. Standby Brigadier General Rodrigo Maranan. Alam pa niyo mga kuyang mga ateng, ha? Ayan, sa dami na ating mga ginagawa sa araw-araw para sa ating pamilya, sa trabaho, sa komunidad, madalas napapabayaan na natin ang ating mga kalusugan. Pero tatandaan, kapag malakas pang katawan natin, mas kaya nating harapin ang anumang hamon ng buhay. Kaya naman kaagapay natin ang fish oil. Lalo na yung purified fish oil. Purified kaya free from chemical and metal pollutants. Tumutulong ito para mag-maintain ng ating heart health at blood flow. Ayan. Ang Omega Gold ay gawa sa purified fish oil. May dagdag na vitamin E at vitamin D. Kailangang suportahan natin ating immunity at tibay ng buto. Ang inirekomendang gamit ay isang kapsul lamang mga ating mga bisisa. Kada araw, Aling Victoria. Ito ang ating plus one tulong sa bastong nutrisyon para handa sa trabaho at anumang ginagawa natin. Punta na sa Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide at hanapin lamang po ang Omega Gold. I-add po ninyo sa inyong online shopping mga misis ang inyong golden support for health, Omega Gold. Pero mahalagang paalala, ang Omega Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ayan po para sa ating heart, ha? At para sa ating mga ugat. Ayan na medyo may mga bara-bara na. Daming bayan. Sandali lamang General Maranan sir, ang director ng Philippine National Police Academy. Standby Raymond, standby Milky, standby Giselle Ricafort. Kumusta na si Director Melvin Matibag? Ayan. Ang barako ng NBI. Oras, Sister L. Pilipinas ang oras, 9:21. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon,
Nakasabton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalakabton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalakabton, amoy nakaka-joyful. Maagang Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Damdaming Bayan. oras, Sister L. It's 9:24. Ayan, sandali lamang. Andyan ba si Giselle Jeric? Ha? Ayan, ready si Giselle. Ayan, alamin nga natin muna ang update sa labas ng Senado. Ayan, oo. Alamin muna natin lakay ang sitwasyon dyan sa labas ng Senado dahil bantay sarado ngayon ng mga pulis. Aabot sa 600 na pulis lakay. Alin ba mas marami, pulis o yung mga nag-rally in support of Senator Bato? Alamin natin lakay kung ano ang mas marami dyan. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Babalikan natin lakay ang linya ni Giselle maya-maya. Ayan, standby Giselle Ricafort. At nasa ating linya po mabigan ang director ng PNPA, Philippine National Police Academy. Ayan, ito po ang counterpart ng Philippine Military Academy. Yes, oo. Ayan, ito ang eskwelahan ng mga future policemen. Ayan, sana hindi maging foolish men. Tingin ko naman hindi naman lakay. May iilan lang yung mga iba Sabagay, noon. pero yan ang nakasira. Tsaka hindi lang yan ang problema kasi may mga ilang opisyal din na nag-tolerate ng hazing. yes, yung hazing. Nasa ating linya po mabigan si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang direktor ng PNPA. Director General Maranan, sir, magandang umaga po sa inyo, sir. Director. Magandang umaga, Lakay Deo and Elaine at sa inyong mga tagapakinig. Ayan, magandang umaga po. Diretsahin na po natin. Ano na po ang latest? Ano na po ang nangyari doon sa inyong investigasyon at yung mga sangkot doon sa hazing? Ayan. At may datos ba kung ilan na po ang namatay at mga nasugataan, nasaktan ng grabe dahil po sa hazing? Ayan, diyan po simula po noong maitatagpo ang PNPA General Maranan, sir. Unang-una, dun sa unang tanong mo, Leo. Deo po. Leo, ay yung mga involved na cadets doon sa latest hazing incident natin ay na-resolve na natin yung mga kaso, no? At more than 40 cadets ang involved doon. Wow, dami. At majority ay na-dismiss na natin or na-terminate natin yung kanilang cadetship program dito sa PNPA. While yung others naman ay kasalukuyang humaharap pa sa investigation. So ang ginagawa po ng pamunuan ng PNPA sa utos po ng ating SILG at PNP ay patuloy nating ini-improve yung mga systems and procedures dito, particularly para mawala or ma-eradicate yung hazing dito sa loob ng akademya. At tayo naman ay optimistic na sa gagawin nating aggressive reform sa mga system and procedures dito sa PNPA ay maaalis natin yung mga malpractice ng maltreatment and hazing. Sa katunayan, Lakay Deo, ay nag-deploy tayo ng mahigit 100 CCTV cameras na. Ang gagawin natin dito is more on technology driven yung reforms na gagawin natin. Babantayan ng mga CCTVs, yung barracks, loob ng barracks at labas ng barracks, maging yung mga lugar kung saan nagkakaroon ng activities at interaction yung mga kadete. So, meron tayong tinayo na tinatawag na Cadet Monitoring Facility, parang command center ito, na doon makikita yung lahat ng lugar ng PNPA at mababantayan natin yung mga galaw at aktibidades ng mga kadete. Baka gaano karami yan na director, baka mamaya yung privacy naman ng mga kadete natin maapektuhan. Hindi naman. Talagang
yung kanilang privacy pagdating doon sa mga lugar na hindi naman dapat lagyan ng CCTV, talagang ano natin yon, primary consideration natin yon. Alam naman ng ating mga tauhan yon. So, of course, Director, kapag ganito po kasing nangyayari, paulit-ulit, even before, may mga nangyari na pong ganito, may mga nakasuhan po ba dito sa nangyaring hazing na to? Kasi po may, alam naman natin, meron tayong yung anti-hazing law, pero mukhang hindi po umuubra itong batas na to. At tama ka, Elaine, meron tayong mga naharap na mga kadete dito sa violation ng Republic Act 11053 or yung anti-hazing law natin, sa kasalukuyang hinihiring pa yung kanilang mga criminal case. Kasi pag may administrative case dito sa loob ng PNPA at nakita ng ating mga investigador na may violation talaga doon sa Republic Act 11053, ay nagpapile tayo ng criminal case. And as a matter of fact, ang humahawak nun ay si IDG. Kaya talaga yung investigation masinsin. Ba't nga pala ganun na, Director? Ang dami ng karanasan ng nabiktima ng hazing dyan, naging controversial, may mga namatay na. Bakit nagpapatuloy pa rin, sir? Well, alam mo yung mga pumapasok na mga kadete natin dito ay hindi naman talaga straight na mga high school graduate lang. Meron ding college level at meron ding mga college graduate na sapagkat 18 to 22 years old ang tinatanggap dito. So tinitingnan natin yung mga background nila during noong time na nag-aaral pa sila. At nakita natin yung ibang mga kadete dito ay dating pulis na rin, dating sundalo, may mga dating kapgu, may mga dating may fraternity. So pag pumasok dito, nadadala nila yon, no? So yun ngayon ang ating sinisilip, yung background ng mga bagong kadete na pumapasok dito sa ating sa PNPA. So siguro makakasama to sa reform ninyo dyan na Director, yung pagdo-double check ng mga background din nila. Yes, mas pinaigting natin yung ating background checking doon sa mga bagong kadete, lalo na itong nagsipasok na bago na class 2030. Binabantayan natin yan at patuloy yung ating CBI, yung complete background investigation. Continuing efforts naman yun habang nasa loob sila, tuloy-tuloy natin ginagawa yun. So we are hoping na dito sa mga reforms na ating ipatutupad, mabawasan o totally mawala na natin yung mga maltreatment practices na yan. Ayan. Director Maranan, sir, paano yung kumbaga borderline o demarcation line kumbaga? Kasi siyempre may mga trainer kayo. Ayan, pinapahirapan din yung mga kadete. Ayan, yan ba ay may tuturing na hazing? Ayan, o part ng training? Ayan, paano nyo i-differentiate yun, General Sir, kung ito ay hazing o part ng training ng mga kadete? Yung lahat ng mga activities na ginagawa dito sa PNPA, yan ay nakalagay sa isang manual, kung ano ang kanilang mga activities from sa umaga hanggang gabi, napapaloob yan sa isang schedule. So for example, schedule nila ng pag-e-exercise. So may bilang din yon kung gaano kadami, gaano katagal, kung 2 oras, 1 oras. So that is not hazing. Ang sinasabing hazing or maltreatment ay yung sumosobra ka na doon sa authorized na ipinapagawa lang ng manual. So pag labis-labis na ang pagpapa-exercise, labis-labis na yung oras at yung bilang, ay hazing na yun, mako-consider na natin na hazing. Ayan. Diyan ba sa PNPA, Director Maranan, sir, para bang sa PMA din, alam mo, marami na nakausap na umista ang mga graduate ng PMA. Pagka anak ka ng opisyal, anak ka ng politiko, sikat na sikat ka, lalong pinapahirapan. Ganyan din ba sa PNPA, Director Maranan, sir? Nung time namin, gano'n na lakay Deo, pagka ikaw ay anak ng Inabutan pa pala ni Director. Kilala ka. So, pagpasok mo dito sa PNPA, medyo sikat ka. Ang term nga namin doon, bentado ka, no? Pero ano kasi yun parang sa system dito, sa tradition dito, sa PNPA, sa kadetcor, is to test really yung iyong kagustuhan na maging kadete at maglingkod sa bayan. Kasi usually, pag anak ka ng pulis, sundalo, parang ang pagtingin, napilitan ka lang dahil pinilit ka ng tatay mo. So, just to test your determination and passion to really serve the country, mas binibigyan ka ng mga special na pahirap. Halimbawa, kung 15 lang na push-up yung pinagagawa sa iba,
gagawin 20 sa'yo dahil just to test yung kalooban Test mo. pala talaga na yun. talagang ikaw lang ang may gusto na maging kadete at hindi ka pinilit lang ng mga magulang. Kaya ko natanong yan na Director Maranan, sir, kasi nung PNP chief pa si General Bato, nakakwentuhan natin, yung anak niya pumasok din sa PNPA. Ayaw, kasi di ba graduate na yung anak niya. Oo. Ayan, siya ba'y talagang napahirapan din Director Maranan, sir? Siyempre, Nakasurvive naman siya. Ibig sabihin, nalagpasan niya Graduate lahat naman ng mga lahat ng mga pagsubok dito sa loob, and nakagraduate naman yung anak ni Senator Bato. ayan. Nabanggit mo yung mga ilang policy reforms na ginagawa niyo, General Maranan, sir. So, ang tanong ko po ay paano mag-apply? Paano pumasok diyan sa lalo na po PNPA? sa mga gustong-gusto po talaga. Lalo yung mga maraming graduate ngayon na ng senior high. Ayan, gustong pumasok sa PNPA. Yes, mayroon tayong mga qualification. Unang-una, dapat ikaw ay isang naturally born Filipino citizen. Yan, ang una, dapat Pilipino ka. Must be 18 to 22 years old at the time of admission. So pag sinabing 22 years old, ano ka? 22 years old and 364 days. Hindi na pwede yung 23 ka na before the oath taking. So kailangan male or female, must be single at walang parental obligation. Wala kang asawa, wala kang partner, wala kang anak. And yung dapat single graduate ka ng high school graduate ka or college level or even college graduate. So pwede 'yon. Yung 5 feet and 2 inches para naman sa mga lalaki and 5 feet para naman sa mga babae. No? At dapat hindi ka rin overweight. No? Meron na tayong BMI, yung body mass index. So, and siyempre, maipasa mo lahat yung mga test natin, yung neuropsychiatric, medical exam, and other tests na magpuprove na ikaw ay physically fit to undergo cadetship program for 4 years. Diyan ba sa PNPA, sir, parang PMA, may allowance din ba ang mga kadete? Yes, meron silang tinatawag natin na training allowance or stipend. Mataas ang kanilang training allowance na binibigay ng ating pamahalaan dahil sila ay scholar. So, in total, 52,000 ang natatanggap nila monthly. Ha? 52,000? Nagtre-training pa lang, Nagtitraining General, ka. sir? Yes. 52,000 yung nila yon. Talo pa ang Training allowance nila yon. Isang buwan, talo pa yung empleyado. Yes. Ordinary empleyado. Mas mataas pa sweldo kay Lakay. Napaka-stringent ng pagpili natin dito. Out of 25,000 na nag-e-exam, ang nakakapasa lang ay mga 300 plus. At out of 300 plus, ang nakakagraduate mga 200 lang. Ayun. Talagang salang-sala. Talo pa, 5,000 lang ako, 52,000 na lang. Mas mataas sa sweldo natin, Lakay. Trainer tayo doon, kaya overage na. Wala na, hindi ka na pa pwede doon. Lalo na, parehas tayong dalawa. Ayan. So, kailan po ang tanggapan ng mga kadete admission, General Maranan, sir? Diyan sa PNPA. Yes, ang regular schedule natin ay pag October, yun yung PNPA CAT, yung cadet admission test, no? So pag nakapasa ka ay uusad naman na yung iyong pag-apply at May 1, yung lahat na nakapasa ay yun, mag-o-oath taking ngayon sa May 1. May Next director, year, sir, pero meron kasi 2027. ako na-encounter dati. Parang yung grade ba daw nagmamatter? Yes, meron tayong required general weighted average. Ayun. So, kung bagsak ka, pwede ka ma-kick out, gano'n. Hindi, meron kasi sila sa upon admission, may G1 na tinatawag na required para kasama yun sa requirements. 75% ba Hindi yan? po pwede yata yun. Ano Siguro ba ang passing grade? baka mga 80 plus yan. 80 plus ang 80 requirement. plus. Ayun. Ayun. Oo. So, isa pa dyan, sir, kung 52,000 pesos ang training allowance ng mga kadete ng PNPA, pagka-graduate, pagka-bagong pasok na pulis, magkaroon ang sweldo ngayon, sir? Ang Entry level. Ang patrolman entry level natin ay 39,000. Magkano po? 39,000 more or less. 39. Biglang bumaba sa pay niya. allowance. Ba't bumaba? Mas mataas yung allowance ng kadete kaysa sa tunay na pulis na. Hindi, yung kadete kasi natin is pag-graduate nun ay lieutenant siya sa police. So yung kanyang level ay mas mataas talaga yun sa patrolman. Sa patrolman. Ayun. Yun ang
difference. Yun ang difference lang. Pag-graduate kasi ng kadete natin, official siya. Oo, Ayun, mga ayun. lieutenant para sa Lowest PMA. ranking PNP officer, lieutenant. Ganun pala yun. Kaya sa mga ano dyan, alam nyo na. Mag-aral mabuti, ha? Okay, Jen Maranan, sir. So ano pa yung mensahe sa mga kadete at sa mga nais pumasok sa PNPA? Unang-una, salamat sa Lakay Deo sa pagkakataon at Anytime, mabilis sir. sa pagkakataon na makapag-guest po sa inyong programa. Ang ating po mensahe sa ating mga kadete, ang mga kadete po ay isa sa pinaka maswerteng mga kabataan, sapagkat ang ating pamahalaan ay patuloy na nagbibigay ng ganitong scholarship program na kita mo naman mataas yung kanilang training allowance, pre-board and lodging sila rito. Ang gagawin lang nila ay mag-aral at pagkatapos graduate ay magsilbi sa ating bayan ng tapat at mahusay. Yung ating namang mga kabataan dyan na nasa labas at patuloy na nag-aaral, kayo po ay aming ini-encourage, kayo po ay aming hinihikayat na subukan nyo na mag-apply po dito sa PNPA, baka makakapasa po kayo at makasama namin kayo sa serbisyo publiko na maayos. General Maranan, sir, maraming salamat and good morning po. Thank you po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Daming Bayan. Police Brigadier General Redrico Maranan, ang bagong direktor ng Philippine National Police Academy dyan sa may Silang, Cavite. Daming Bayan. Pero kung kayo po mga misis, mga ateng ay naganap ng magandang eskwelahan para sa ating mga anak, kay Junior, kay Nene, ha? Ayan, mapa preschool, elementary, junior high school, senior high, o kaya sa college. Abay, pumunta po kayo sa St. Louis College sa Valenzuela City. Ayan, abay, bukas na po ang kanilang enrollment for school year 2026-2027. Ayan, ang maganda ateng sa St. Louis College sa Valenzuela, ha? Safe dyan ang iyong mga anak at secured pa, ha? Ayan. Ang St. Louis Colleges ay matatagpuan po sa Maysan Road, Valenzuela City. Ayan. Kaya para sa ating mga kapamagulang, abay sa St. Louis Colleges na tayo, ha? Kasi, bakit? Di kalidad at magagaling, professional ang kanilang mga guro. Ayan. Tuition, huwag niyong problemahin yung tuition, mga misis. Ayan. Kung medyo kinakapos sa tuition, pwede naman installment yan, ha? At pwede kayo humingi ng discount. Ayan. Hanapin niyo po yung, ang pangalan po ay Raymond Luciano. Ayan. Diyan sa St. Louis Colleges. Ayan. Okay, tumawag po sa kanilang telephone number 8292-0481. Ayan, 8292-3170. Ayan, yan po ang telephone number ng St. Louis Colleges dyan sa Valenzuela City. Ayan, kung problema ang tuition fee, sabi ko, hanapin niyo po yung Raymond Luciano ang pangalan. Daming Bayan. Standby Raymond at Baas, standby Milky, standby Giselle Ricafort. Oras, Sister L. 9:40. Ang oras na yan. Balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer TV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito. Bayan. Life goes on, bra! Ito lang nga ganyan, di ba, Senator Bato, ha? Ayan, life goes on. Kahit you're running for your life. Yes, run for your life. Kung hindi nagtatakbo si Senator Bato de la Rosa, nasa dihig na siya ngayon. Nasa oblo na siya. Ayan. Kaya, it pays to be fast. Kahit na ano siya, may ano siya, di ba, na injured yata yung kamay niya. Okay lang, kahit nabalian pa ng daliri, at least safe siya, hindi siya nakulong, hindi na idiretso sa dihig. Ayan. Happy birthday muna, sandali lamang, Giselle Raymond Milky. Abay, batiin ko lang na happy birthday ito, baka makalimutan ko si Dr. Alan Racho ng St. Luke's Medical Center. Ay, Dr. Alan, alaba tayo dyan. Binabati pa natin yung girlfriend na doktora din. Oo nga pala. Si Doktora Miriam. At siyempre, binabati ka rin yung taga Toyota Alabang, Bossing Cesar Lee. Hi, CTN! At binabati po kayo ni Konsehal Raul Aquino ng Taguig. Naku, Konsehal, ilang days, weeks kayang tatagal si SP. Kasi Lakay, may mga nagsasabi na, naku, di rin naman magtatagal yan. Setback lang daw at meron daw hitback. Gulo-gulo na Lakay, ano ba yan? Hindi ba pwedeng focus sa trabaho? Di manood na lang tayo. Ayan, kaya sabi ko kay Bishop Fautagana. Pray for our country, mga Bishop, yung mga taga CBCP. Happy birthday din kay Kuyang Jimmy De La Rosa ng Ayala Alabang. Binabati ni Boss Pete Bellesa at si Kuyang June Chu at si Attorney Romeo Pagalilawan ng GSIS. At happy birthday din kay Kuya Willie Segun, ayan, ng Sandigan Golfers. At teka muna, totoo bang, ano ba talaga ang birthday ni Governor Daniel Fernando Mar Urbano, ha? Pang ilang birthday greetings ko na to, pangatlo na yata, ha? Alam mo lang, kaya makakasagot sa katanungan mo ay sino? ang Google. Ganun ba? Ayan. Kasi sikat yan si Gov, diba? Artista yan eh. Anyway, happy birthday, Gov Daniel Fernando. At Lakay, ang birthday ni Gov ay May 12. Ayun. So, belated tama, happy birthday, Gov. So, kahapon pala. Ayan. Yes. Hindi kasi nag-imbita eh. Hi, Tita M. Si Tita Malu pala. Pinsan niya si Tita Malu, di ba? Nanonood sa atin si Tita Ems ngayon eh. Nandyan yata sa Ilocanja eh. Ayan. Nasa Vietnam War. Anyway, happy birthday, Gov. At kay di pa nagpaparamdam si Mayor Yusek. Mon Ilagan ng PCO. Happy birthday. Happy birthday po. Ito na ang report mula sa Senado. Alamin natin ang latest mula sa labas ng Senado, Sister L. Puntahan muna natin Lakay ang kaganapan dyan. May mga nangyayari yatang rally sa labas at kung kanina ay nasa 600, ngayon ay 1,200 na mga pulis na ang nakabantay dyan sa may labas ng Senado. Alamin natin ang sitwasyon, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Giselle. Nagkakigrian na kaagad, Giselle? Mukhang maraming ano yan, Giselle? Giselle. Ano yan? Nagkakagrian na? Mahigit 1,200 pulis na yung nagbabantay dito sa labas ng Senado. Ngayon, Lakay, ay kadarating lamang noong mga relihista
mula sa Grupong Bayan o Bagong Alyansang Makabayan. Kaya yung binabanggit nating lakay, ayan, narinig mo nagsisimula na yung malapit na dito sa gate ng Senado yung mga relihista sa bayan. Pero lakay yung mahigit 1,200 na mga kapulisan ay nakabarikada na sa parehong linya nitong Jokno Boulevard dito sa labas ng Senado. At iyan ay haharangan kasi nilalakay yung pagsasagawa ng kilos protesta dito sa mismong tapat ng gate ng Senado lakay. Ayon sa National Capital Region Police Office, bagamat papayagan naman yung pagsasagawa ng programa ng mga relihista, ay ipinagbabawal yan dito sa mismong Senate gate, kundi sa gilid lamang yung dapat isagawa yung mga demonstrador lakay. Ang binabanggit lakay ng mga relihista kasi ngayon lakay wala dito yung wala tayong nakikita na mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. At ngayon yung mga anti-Duterte naman. Mga militanteng alyansa ng Makabayan. Lakay mula doon sa Film Center, sila ay nag-march patungo dito sa Senado para lakay kalampagin yung mataas na kapulungan at mismong si Senator Bato de la Rosa na sumurrender ng kusa sa mga kinauukulang otoridad, partikular doon sa International Criminal Court na naglabas na nga ng arrest warrant sa kanila at gigiitin daw ng Grupong Bayan na dito sa Senado na patalsikin sa puwesto ang Vice Presidente Sara Duterte. Sa ngayon lakay ay pansamantalang huminto sa pagmamarcha itong mga relihista na naharangan ng mga tauhan itong National Capital Region Police Office lakay. Giselle, alin ang mas marami? Yung nagrally kahapon na pro-Duterte, pro-Bato o itong Bagong Alyansa Makabayan? Lakay, mukhang mas marami yung inaasahan natin na mga demonstrador ngayon lakay sapagkat kung ikukumpara din lakay sa bilang ng mga pulis kahapon na nasa 200 lamang, di hamak lakay na mas malaki yung deployment ngayon, 1,200. At bukod dito lakay sa Bagong Alyansang Makabayan, susundan din ito lakay ng iba pang mga kasamahan nilang grupo kagaya ng Tindig Pilipinas na parehas yung isisigaw lakay. Mamaya naman yung programa nila, yung pagmamarcha din ay magsisimula sa Film Center patungo dito sa Senado para i-get yung impeachment laban kay VP Sara at yung pagsuko ni Senator Bato de la Rosa lakay. Ba't nawala na yung mga supporters ni Senator Bato? Hanggang madaling araw, andyan pa sila eh. Lakay, oo, correct lakay. Yung iba ay nagpapalipas dito ng gabi kaya kapag nariyan na lakay, may liwanag na. Yung iba ay umuwi muna lakay. Ang iginigiit nila lakay, partikular yung mga nakausap natin. Kaya ayaw daw nilang isahin itong labas ng Senado sapagkat sila ay nangangamban na pag umalis sila dito sa labas ng mataas na kapulungan ay tangayin si Senator Bato de la Rosa patungo doon sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kaya nung kahapon lakay, nung itinataboy sila ng mga kapulisan natin, ay nanghihingi sila ng garantiya sa NCRPO na wag papasok lakay doon sa Senado at wag tatangkain na arestuhin si Senator Bato. Bagay na ginarantiyahan naman lakay ni NCRPO Director Major General Anthony Aderin sapagkat yung bantay lakay, itong 1,200 na puwersa ng hanay ay para lamang lakay dito sa perimeter. Ibig sabihin, ang bantay sarado lang nila itong labas ng Senado sapagkat hindi sila otorisado na pumasok doon sa Senado. Gayon pa man, ang binabanggit niya sakaling magpasaklolo o hingin ng mataas na kapulungan yung kanilang tulong, ay ready naman daw sila, nakahanda sila na i-augment yung NCRPO personnel sa loob lakay ng Senado. Okay nga ron. Maraming salamat Giselle Ricafort. Yan ang latest lakay mula dito sa Senado. Ito si Giselle Ricafort para sa Leader 8 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Giselle Ricafort mula sa labas ng Senado. Pumasok tayo sa Oblo, Sister L. Puntahan natin ang loob ng Senado. Ethics complaint na ihahain ni Senator Robin Padilla. Hindi aatrasan yan lakay ni Senator Kiko Pangilinan. Rekta. Rekta. Nakita mo ba yung pag-ayaw ni Senator Robin sa di ko pa gusto napanood makipag-shake hands ni Senator Kiko. Pero lakay, hindi niya tinanggap.
At ngayon may complaint. Alamin nga natin ang report mula dyan sa Senado, RH28 Kala ko Raymond. sabihin ni Bato, square tayo. Doon tayo sa labas. Ayun, labas tayo. Square tayo doon sa parking lot. Sa basement. Tayo lang. Alamin natin ang detalye, Lakay. RH28 Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Si Sir El Mayor pumasa si Senator Francis Kiko Pangilinan sa banta ni Senator Robin Padilla na siya ay magkakain ng reklamo laban sa kanya sa Senate Committee on Ethics. Ito ay dahil sa ginawa umano nitong pagtataas ng boses habang may balitaktakan sa Senate plenary kagabi. Ayon kay Pangilinan, hindi man niya gusto ngunit hindi maiwasang kailangan magtaas ng boses sa kainitan ng debate. Dahil kung bawal ito ay dapat marami ng naunang senador na nagsigawan sa plenary ang nakasuhan at naparusahan. Ngunit sa kasaysayan ng Senado, ni isa ay walang kinasuhan. Sagot ni Pangilinan, kung gusto ni Padilla ang kasuhan, ay magharap din ito ng kontrareklamo laban sa kanya dahil sa kanyang paglabag sa parliamentary rules at proper decorum, kasama ng pagbabanta at pananakot sa kanya habang nakarises ang plenary. Diin ng senador, hindi dapat payagan na mamayani ang mga bully at mga nagsisiga-sigaan. Para kay Pangilinan, ayaw niya ng away ngunit wala itong aatrasan lalo na sa mga walang kwentang kasuhan. Nagbugat ang bangayan ng dalawa sa usapin ng pagtrato sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Mahinahon na umaapila si Senador Pangilinan na tapusin na ang usapin dahil na-refer na sa Committee on Rules upang matalakay ang ibang mga nasa kanilang agenda. Sumingit bigla si Senador Padilla kaya nagtaas ng boses si Pangilinan nang sabihing, I still have the floor. Ikinasama ng loot ito ni Senador Robin at nagbantang magharap ng ethics complaint dahil napahiya umano siya sa harap ng kanyang pamilya. Narito ang bahagi ng sesyon kahapon sa Senate plenary. Tradition, I understand, Mr. We allow that. Ginoong Pangulo, pinilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. I understand. Yes, that's why this... na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. Iyon yung bahagi ng Senate plenary session kagabi na nagkainitan ang dalawa. Samantalang idagdag ko na rin na Mayor at Elaine na ngayong umaga ay masaya namang aming nakakwentuhan itong si Senator Bato de la Rosa. Nakatulog na daw siya ng maayos dahil uminom siya ng may pinainom daw sa kanya para makatulog ng maayos. At tuwang-tuwa pa ito nang ipinakita sa kanya yung mga memes na lumabas sa social media dahil doon sa kanyang pagtakbo ng sinabing hinahabol siya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Mula sa Senado, ito si Raymond Mayor. Ano ang update ng hitback ng minority? Ilang days pa? Ilang weeks? Mukhang pinatitiming muna yung ikot ng gilingan, Mayor. At medyo kumbaga sa tubig hindi pa tumitiming kaya mukhang may tumitiyempo lang. Mukhang nag-divert dun sa ombudsman. Marami tayong mga naririnig ngayon pero siyempre hanggang sa usapan lang muna dahil abangan natin sa executive session sa Sabado si Ombudsman na Boying kung ano ang gagawing action ng Ombudsman dun sa report na isinumit ni Senator Ping Lacson sa Ombudsman dun sa mga involved sa flood control scandal. Yun na nga, inamin na natanggap na nila yun yung partial, yun yung bahagi ng partial committee report, Mayor, dun sa investigasyon sa flood control anomaly. Okay, abangan natin yan, Raymond. Ma-tension pa rin ang Senado. Kaya nga, Mayor, actually kung titingnan mo, merong majority pero wala pang ina-assign na minority leader as of today. Hindi ko alam kung magtuloy yung all Senators Caucus ngayong araw na ipinatawag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ito si RH28, Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.
Ayan, abangan yung distribution ng chairmanship ng mga komite. Ayan. Jen, huwag ka mo nang magsayat. Mukhang di pa yata sigurado yung blue ribbon kay Senator Marco. Latest mula sa Kamara, Sister L. Ang mahigit 40 na congressmen lumagda sa resolusyon para naman imbestigahan ang umano extortion activities ng PGMN. Alamin natin ang detalye, RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L, nasa 41 congressmen ang lumagda ng resolusyon para imbestigahan ang umano'y robbery extortion activities ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, layunin ng resolusyon na matiyak na ang mga online platforms ay hindi nagagamit sa intimidation, coercion, disinformation at umano'y pangingikil at nagagamit ang media. Ang House Resolution 106 ay i-refer sa House Committees on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information. Sabi ni Asidre, kaisa tayo ng bansa sa pagpapahalaga sa malayang pamamahayag, pero ang ginagawa ng PGMN ay hindi daw journalism kundi extortion at fake news. Dagdag pa ni Asidre, kung meron umanong pananakot na damaging news materials at ilalabas pero hindi i-release kapalit ng malaking halaga, malinawaan niya itong extortion. Matatandaan inaresto si Franco Mabanta, ang founder ng PGMN, at ang mga kasamahan nito dahil sa umunoy 300 million peso extortion case na isinampa naman ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ang iinit ng ating mga mambabata sa Senado at Kamara. Ayan. Okay lang sana mainit kung ang init ay puro pagmamahal. Ayan. Walang hidwaan, walang puot, walang galit. Ayan. Kailangan ni express love naturally. Ayan. Para natural na kaligayahan ang resulta niyan. Siyempre, lalo kung meron pang honeymoon tea. Kasi may tagla itong natural herbs na tumutuno upang maipadama at maipakita mo yung pagmamahal sa natural na paraan. Kasi nga naman, ginigising nito ang init ng inyong damdamin. Making its night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. At ito ay mabibili sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang mga butika. Subukan Joey Papa Paricoy, ha? Dr. Well Aguila, ha? Ang honeymoon herbal tea. Express love naturally, di ba? Noble Bobby Satchada at Noble Ray Tumampo, ha? I-congratulate mo natin ang mga taga Most Worshipful Jose Reyes Guerrero Masonic Class number 526 sa kanilang successful constitution kahapon, presided by no other else than Most Worshipful RJ Robert Joseph BBM Moran at Junior Warden Illustrious Potentate Hussein Shamsuddin Vito Cruz, Kalaw, Boss na Kalay. Oy, congrats sa mga office ng Guerrero Lads, Worshipful Master Romel Sison, Senior Warden Calip Dakpin, Junior Warden Erigo Cruz, Treasurer Jason Kalinap, Secretary Kuyang Castañeda at Harmony Officer, ikaw pala ang Harmony Officer Kuyang David Ong. At Senior Deacon, JM Puno, Junior Deacon Kuyang Valeroso at Marshal John Dale Texon. Ba, mga brethren, ayan, akala ko officer ka rin, Kuyang Commissioner Bienvenido Rubio, ha? Ayan, congratulations sa ating mga brethren sa Most Worshipful Jose Reyes Guerrero Masonic Lance number 526. The road is long. Hoy, tinatawagan natin ang DMW
Secretary Hansa Kakdak, sino ba yung nag-i-issue ng license dyan sa ano ha? Nagre-reklamo si Kuyang Macoy de la Peña, pabalik-balik Sister L. Bakit? Abay 3 weeks na kompleto ng mga documents. Ay pang-aprobahan yung kanilang license sa Manning. Bakit daw? Shipping. Yan ang malaking tanong. Abay kailan yata may sumbong yan sa ARTA. Ayan, paging Secretary Hansa Kakdak. Ha? Sino ba yung nag-approve dyan? Tinext sa akin yung pangalan. Makikita, babanggitin natin. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Apit, stay safe. God bless po. Operasyon Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras, eksakto. Alas 10:08. This time check is brought to you by Tinesting, Sinuri, Siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.